Magka-try tayo guys mag open line or magdidibran tayo ng board ng B310S938. So ito, sundan nyo lang to. I-jumper natin siya. Yung white, so kita nyo yung tatlong puti na yan. Yung white dito, green dito sa gitna, tapos yung black dito. So ano muna natin, i-solder muna natin siya yan. So yun, nasolder na natin siya, yung white, green, tapos yung black. Gamit tayong pan-jumper, any metal or alloy, or ito yung pang solda to, yung soldering lead. Pumoto lang tayo para i-jumper siya dito. So make sure na i-save nyo yung device information ng inyong device information ng inyong modem, yung 938 na modem nyo. Yung gagamitin nyo lang. So bago nyo i-read nyo muna to. Read first itong, then download nyo lang yung link ito ng B310 as 938 Huawei Reloaded firmware. Then read first. So kailangan i-save nyo yung information bagong lahat ito. Pumasok kayo sa modem nyo. Example of my device information. So IMEI save nyo. Lagay serial number, LAN MAC address, then Wi-Fi SID, Wi-Fi password. Ayan. Kasi mabubura yan lahat pag nag-dibran tayo. Then sunod na natin gawin itong comparison. So makikita nyo naman yung comparison. Dito yung comparison ayan. So sa SIM card nya makikita nyo yung old model ng B310S938 version A is may logo na QR code na puti. Then yung new model is 938 na model version B is yung shield nya or naka-sealed na yung nya mismo sa board, yung QR code. Yun po yung ida-download nyo na firmware. Sa gamit natin, ayan. So, ayan o. So, yung gamit pala natin is, saglit lang. Yung gamit natin, ayan. Ito yung gamit natin na modem. So, ano na siya. Yung QR code niya is nakapix na. Yung gagamitan natin na model is yung version B. So, na-fix na rin natin yung USB adapter niya. Ayan, na-fix na natin siya. Ayan o. Nalagay na natin. Sa taas yung yung color white, green, tapos black. Disregard nyo itong color red kasi pang yan. Power adapter yan. Power on. Para mag-boot up or since gamit tayo ng adapter, power adapter is huwag nyo nang galawin yan color red. So umpisahan na natin. Umpisa na tayo. Then pag na-download nyo na itong reloader, then una natin gagawin itong ADB driver. I-download natin yan, ADB driver. Kailangan natin siya i-run. Yan. So magka-jumper na tayo. So bago nyo i-on yung charger nya, make sure dito, kita nyo tong dalawa, itong ground pin, power on or ayan. Sundan nyo lang to. Kailangan i-jumper natin to. Pagdikitan natin itong dalawa. So, ayan. So kung naano naman kayo, so natakot naman kayo baka mag-ground kayo, hindi naman ito nakaka-ground. So, ayan. Ready lang natin yung ayan. So, ipitin nyo lang. Pwede kayong gumamit ng ipit. So, gamit lang tayo ng ipit.
Gusto nyo naman gumamit ng ipit, ayan. Ayan o. Nakaipit na yan. Make sure, ayan. Ipit na ipit siya or dito na lang. Gamit lang tayo ng ipit. Or any metal. Gamit lang kayo na any metal conductor. Ayan o. So, dapat pag sinarge natin or sinaksak natin yung power adapter niya, is hindi yan iilaw. So, try na natin. Charge natin yung power adapter. Dapat hindi siya ilaw. To make sure na successful yung pag-jumper natin. Ayan. So, saksak na natin. Ayan. So, dapat hindi ilaw yan. So, ulitin lang natin yung pag-jumper natin. Ayan. Dapat kasi hindi yan iilaw. Conductor. Para lang maging successful yung pag-jumper natin. So yan, gumamit na lang tayo guys ng ano, ito, medyo mahaba na ano, para pang jumper dito sa may, dito sa dalawa. Ayan. So i-press nyo lang mga 5 seconds. Pag hindi na umilaw, automatic na yan. Then dito na tayo pupunta. So nakasaksak na yung adapter niya. Diinan nyo muna, ulitin ko, diinan nyo muna bago isaksak yung adapter. Pagdikitan nyo yung dalawa, ayan. Pagdikitan nyo yung dalawa, ayan, yung dalawa na yan, itong dalawa yan. Tapos saksak nyo na adapter. Pag hindi umilaw, successful yung pag-jumper nyo. So, pwede na tayo, proceed na tayo sa next step. Then, pansin nyo to, makikita nyo to, ito ng Huawei Reloader niya, application niya. So, first, with me, ayan, dyan yung mga details na kailangan nyo i-save. Galing dito kay 938 nyo. And then yung version, dahil nga version B yung ano natin is naka-printed na yung ano natin, ganyan yung version B, makikita nyo sa ano niya. So makikita nyo sa may katabi ng SIM card slot niya. Version B printed, ito version A, yung barcode niya is parang sticker. Then gagamitin natin version B. Then ayan, so una yung gagawin, i-run muna natin tong, huwag nyo mo ilagabit yung USB cable. Yung USB cable huwag muna ikabit. Ayan, so ito pa yung USB cable. So half meter lang dapat yung haba. USB cable, i-run muna natin tong ADB. I-run natin, click lang natin to. So i-run natin, installing ADB drivers. So pag ganyan lumabas na, press any key to continue. So enter lang natin. Then pangalawa naman, itong Huawei driver. Ayan, click lang natin yan. Then installing Huawei driver, hintay lang natin for installing. Ayun, so press any key to continue, enter lang natin, mas kahit anong key. Yan, sunod naman gagawin natin, ayan. Then next step naman natin, yung prepare na natin yung USB cable na sinolder natin. So punta muna tayo kasi sa search bar, hanapin natin device manager. So device manager, click lang natin to. Ayan, so dapat pag salpak natin ito is tutunog yung ano natin. Pansin nyo, kung naka-speaker kayo, tutunog yung ano natin, yung speaker natin. So salpak lang natin sa USB, yung USB nya. Ayun, so tumunog. It means tumunog yung ano natin. So punta lang tayo sa port. Hanapin natin yung port. Ayan, yung port. Yung port, ayan. Yan. So kailangan ganyan yung lalabas. Huawei Mobile Connect download port.
COM3. Dapat ganyan. Then, next step natin. So, mapapasin nyo, may tutulog yan pag successful na press any key to continue. So, ganyan na, success, start USB loader, success, press any key to continue. So, ayan. So, enter, click lang natin yung enter. So, kita nyo yung ano natin is umilaw. Ayan. Umilaw yung panel natin, board. Ayan. So, enter lang natin. Yun. So, sunod naman natin gagawin is yung version B. Kasi version B tayo. Yung firmware na ang isusunod natin na i-run or i-download. So, click lang natin to. So, ayan, umilaw yung ano natin. Hintayin lang natin. So, i-run lang natin. Ayan. So, ganyan, umilaw. Then, pansin nyo. So, nagpa-flashing na siya yung ating device or yung ating ipina-flash na, ayun. So, yun, tumunog na. So, it means, tignan nyo, napansin nyo yung ano natin, panel board natin. Ayan. So, pag ganyan, ayan. Pag ganyan, tumunog na. Ayan. Right side, install finish, please any key to exit. So, ayan. So, install finish na daw, please any key to exit. So, tumunog na. Ganyan na yung ano, nitsura niya. So, pansinin nyo. So, hanggat hindi pa tapos yung download ng firmware sa USB nyo o sa panel nyo or yung color blue na LED lights, it means hindi pa tapos yung download ng firmware nyo. So, ayan o. Nag-count pa siya. So, mawawala yan. Then, antayin lang natin. So, tutunog yan guys. Hanggat hindi tumunog, ayan o, nag-isa na lang yung LED. So, ayan. Successful na yung ano. Please enter any key. Then, pwede na natin itong tanggalin yung sa USB o sa power adapter. Kasi tutunog-tunog lang yan. Ayan. Then, sunod naman yung sa USB. I-resolve lang natin, tanggalin natin yung sinulda natin. Kailangan open line na to. So pag tulala yung ano nyo, modem nyo, kung alam nyo hindi pa tapos o may nakalimutan kayo, umpisahan nyo lang sa umpisa o ulitin nyo lang hanggat may ilaw yung ano, may pag-asa pa yan ma-reflash. Then huwag na natin muna ilagay yung ano, yung cover sa unahan. Lagay na natin yung SIM card. So kailangan open line na to kasi ito ang gamit natin yan dito. Yung cover lang is nasa gumo. So open line na to all network. Lagay na natin. Then, lagyan natin yung power adapter. Ayun. So, umilaw na siya. So, yung una kasi naka-globe lock to. So, try natin na i-reflashing or ayun o. So, pwede na siya guys sa gumo. Gumo or kahit anong SIM. Smart token text. Ayan yung dito natin na SIM. Successful yung pag-open line natin guys. So mas maganda kasi ito is mas ayos. Marami yung band locking or bandwidth or yung band selector. Ayan. So sana nagustuhan niyo yung video natin. Hanggang dito lang muna. God bless. Nilagyan natin ng LAN cable. So, yan, proceed natin. Yes natin to. So, ayan. So, try natin kung okay ba siya. So, minimize natin to. So, tignan natin kung na-debrand na. Refresh lang natin. Then, magiging, ano na to? 192.
168.8.1 na siya. Hindi na yung kanina. Ayun. So, successful na yung pag-rebrand din natin. So, username is gawin natin user then save lang natin yung password niya. Try natin yung dati. Enter. So, hindi in-accept user. Hindi na siya accept. Try natin admin. Then admin. Yun. So, kumunik na. Successful na yung pag-ano natin. Kasi nabago na, na-different na yung 938 natin. Naging ano na siya. Admin na. Then, click natin to save yung password natin. Then, next lang natin. Kasi nga, na-different na siya. Ayan, oh. So, kaganda nito is maraming band selector. Itong ganitong na-different na. Ayan. Magalaw yung ano natin. Ayan. So, next lang natin to. Then, next. Automatic update manually. So, automatic update. Next lang natin. Then, current password. So, lagay tayo is panibago. Admin. Kayo nang bahala magbago ng password. So, admin. Then, lagay natin yung gusto nating ilagay. So, ayan. So, finish lang natin. Load out. So, lagay natin. So, yun. Nasa high na siya. So, lagyan lang natin ng para maging high recommended. Ayun. So, next lang natin. Ayun. Successful. Then, ayun. So, boom. Connected. Ayan. So, na-different na natin mga boss yung natin. Yung B310 as 938 na modem. So, ayan. So, ulitin ko. Dito kayo mag-resolve sa tatlong linya na to. Ayan. Kita nyo naman. Diyan kayo mag-resolve. Ayan. Lagay nyo dito yung color white sa taas. Color green. Yung USB adapter. Then, color black sa pinakambaba. Then, pangalawa, gamit kayo ng any metal conductor or ito, ganitong soldering lead. I-jumper nyo dito sa baba. Kita nyo to. Itong dalawa lang yan, hindi dito sa taas. Jumper siya para mag-boot up or hindi pa na mag-boot up. Maging successful yung pag-jump nyo or kung para maging successful yung pag-jump, kailangan diinan nyo muna bago ilagay yung adapter. Pag hindi gumana yung modem nyo or umilaw, it means is successful yung pag-jumper nyo. Then proceed na kayo sa mga next step. Ayan. So kaganda nito is may ban-locking. Tingnan natin yung ban-locking niya. Tingnan natin dito sa may settings. Ayun o. Settings. Then basic. Nandiyan na. Kopyahan nyo na lang yung mga yung username, password. Then basic, advanced, basic. So lagayan lang natin ng island key. Kasi naka-open pa yan. Lagyan natin ng key is key. So lagyan natin ng password. So ayan. Save lang natin. Apply. Click to apply. Successful. So, update lang natin. So, nalagyan na natin ng SSID. Then, dito, connect profile, network settings. So, ayan o. So, automatic na. Meron siyang LTE V3
meron na siyang band locking or band selector. 41, band 41, 28, band 3, then band 1, band 8, ayan. So, automatic. So, ganyan. Ano lang mga boss. Kung may internet na ba, kung internet connection siya. Sa, ayan, lagyan na natin ng cover. So, try tayo. Yun. So, ang bilis. Iba talaga pa yung performance pag naka-debrand o naka-band locking or meron siyang option sa ang ating modem na 938. Pwede siyang GUMO, Smart Token Text or any SIM, pwede siya. Yun ang kagandahan ng nadidebrand na 938. Hindi siya naka-permanent, naka-steady sa isang SIM card lang. Ayan. Hanggang dito lang muna yung video natin. Bago ka pa lang sa ating channel, pwede ka dito mag-subscribe sa ating channel. Then pakiclick naman ang notification bell button para updated ka lagi kung sa maglalabas tayo ng ganitong free video tutorial.